Tanghaling tapat sa Quezon City. Napakabanas ng panahon. Ang sikat ng araw ay parang tumutusok sa balat, at ang aspalto sa EDSA ay tila nalulusaw na sa init. Si June ay hapon na sa kakatakbo, nakikipagsiksikan sa dami ng tao sa bangketa. Patay. Kalahating oras na lang, interview ko na. Hindi maganda ang itsura niya. Magulo ang buhok at tila ilang araw nang hindi naahit ang kanyang balbas sarado. Gusgusin siya tingnan. Sa ganitong itsura, siguradong bagsak agad siya sa trabaho. Lumiko si June sa isang makipot na eskinita para mag-shortcut. Napakatahimik sa loob ng eskinita at medyo madilim dahil sa nagtataasang pader. Sa dulo ng looban, napansin niya ang isang lumang karatula na gawa sa kahoy. Barberya ni Mang Gusting D. Luma na ang shop. Ang mga pader sa labas ay puno na ng lumot at ang salamin ng bintana ay naninilaw na. Pero, isang pamilyar na amoy ng baby powder ang sumingaw mula sa loob, na tila humahatak kay June. Dito na lang siguro ako mag-aayos sandali. Dahil gahol na sa oras, tinulak ni June ang pinto. Kriik. Ang tunog ng pinto ay mahaba at matinis, nakakapanindig balahibo. Walang tao sa loob. Ang paligid ay parang naiwan sa panahon, parang bumalik siya sa dekada 80. Sa gitna ng kwarto, may isang key-barber chair na gawa sa pulang katad, leather. Ang malaking salamin sa harap nito ay malabo na at may ilang lamat. Tao po, tawag ni June. Dahan-dahang gumalaw ang itim na kortina sa likuran ng shop at isang lalaki ang lumabas. Ang lumabas mula sa likod ng kortina ay isang lalaking nasa edad 60 pataas. Siya ang kilalang barbero na si Mang Gusting. Ang itsura ni Mang Gusting ay malayo sa inaasahan ni June. Nakasuot ito ng malinis na puting polo barong, butonesado hanggang lid. Ang kanyang buhok ay makintab sa pomada at plansado ang pagkakahawi. May suot siyang lumang relo na pilak sa kaliwang kamay. Tuloy ka, Ijo. Magpapagupit ka ba? Ang boses ni Mang Gusting ay sobrang galang pero mailamig na taglay. Habang nagsasalita, hindi siya sa mata ni June nakatingin kundi sa lig nito. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang labaha. Opo, tay. May interview po kasi ako kaya kung pwede sana, pakibilisan lang po, nahihiyang sabi ni June. Walang problema. Mabilis lang to. Ang gupit ni Mang Gusting, kapag naranasan mo, hinding-hindi mo makakalimutan, ngumiti ang matanda, pero ang ngiti ay hanggang labi lang. Ang mga mata nito ay nananatiling malamig, parang sa patay. Tinapik niya ang pulang upuan para paupuin si June. Pag-upo ni June, tumunog ang upuan ng it. Kinuha ni Mang Gusting ang malaking puting kapa at mahigpit itong itinali sa liig ni June. Tay! Parang masyadong mahigpit yata, reklamo ni June na parang nasasakal. Mas maganda ang mahigpit, Ijo. Para kitang kita ko kung nasaan ang mga ugat, bulong ni Mang Gusting habang inaabot ang gunting. Clap! 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 Ang tunog ng gunting ay malakas na umalinggaw sa tahimik na barberya. Sa sandaling iyon, ang lumang radyo sa sulok ay biglang tumunog, nagpapatugtog ng isang garalgal na kundiman na lalong nagbigay ng kilabot sa paligid. Bihasa ang kamay ni Mang Gusting sa paghawak ng gunting. Pero ang galaw niya ay hindi parang sa ordinaryong barbero. Para siyang isang surgeon na nag-opera, sobrang pulido. May kakaibang amoy na pumasok sa ilong ni June. Hindi ito amoy powder, hindi rin amoy shampoo. Ano pong amoy yon, tay? Parang kakaiba, tanong ni June habang sumisinghot. Ang amoy ay matapang na Zonrox, chlorine, na tila may pinagtatakpang masangsang na amoy. Ah! Panlinis lang yan, Ijo. Sa panahon na yon, kailangan malinis para sigurado, almadong sagot ni Mang Gusting. Biglang, mula sa likod ng itim na kortina, may narinig silang tunog. La CCCTV. La CCCTV. La CCCTV. Tunog ito ng makinang humihigop. Pagkatapos ay glug. Glog. Tunog ng likidong mabilis na dumadaloy sa imburnal. May tao po ba sa likod? Sinubukang lumingon ni June. Mabilis na hinawakan ni Mang Gusting ang ulo ni June at binalik sa pwesto ng mariin. Huwag kang malikot, Ijo. Matalim ang gunting. Baka masugatan ka, magkaproblema pa tayo.
Yung pamangkin ko lang yon sa likod. Nagtitinda kasi siya ng karne sa palengke, kaya laging naghugas ng paninda. Kinabahan lalo si June. Bakit maghugas ng paninda ang tindero ng karne sa likod ng barberya? At yung amoy. Parang amoy kalawang na maihalong pilansa ng dugo. O CJ. Tapos na ang buhok. Ahitin naman natin ang balbas mo. Binaba ni Mang Gusting ang gunting at lumapit sa pader, kung saan nakasabit ang isang key leather strap, pampatalim ng labaha. Hugot niya mula sa bulsa ang isang labaha, straight razor. Hawak ni Mang Gusting ang labaha. Nang tamaan ito ng sinag ng araw mula sa bintana, kumislap ito ng pilak. Shot! 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 Sinimulang ihagod ni Mang Gusting ang labaha sa leather strap ng may ritmo. Ang tunog ay napakalakas sa loob ng tahimik na kwarto. Tay! Wag na lang po siguro yung ahit. Malalate na po ako akmang tatayo na si June. Pero pinigilan siya ng mabigat na kamay ni Mang Gusting sa balikat. Hindi pwede, Ijo. Kapag sinimulan ni Mang Gusting, tinatapos niya. Hindi maganda tingnan ang may balbas sa interview. Bawas pogi points yan. Nilagyan ni Mang Gusting ng shaving cream ang panga at lig ni John gamit ang brush. Ang puting bula ay bumalot hanggang sa lalamunan ni June. Tumayo si Mang Gusting sa likuran ni June at tinitigan ang mukha nito sa salamin. Ang ganda ng leg mo. Ijo. Kitang-kita ko ang pagtibok ng pulso mo sa ilalim ng balat, bulong ni Mang Gusting habang dahan-dahang inilalapit ang labaha sa liig ni June. Halos tumigil ang paghinga ni June. Ang malamig na talim ng labaha ay dumikit na sa balat ng liig niya. Dahan-dahang ginalaw ito ni Mang Gusting. Ay, Sa sandaling iyon, napatingin si June sa ibabang bahagi ng salamin. May tumalsik na maliit na bagay at dumikit doon. Isang patak ng dugo. Hindi dugo ni John. Dugo ba ito ng naunang customer? O konektado ito sa mga tunog sa likod? Teka lang ha. Lagyan natin ng mainit na bimpo para lumambot ang balbas. Dumukot si Mang Gusting ng isang umuusok na puting bimpo mula sa steamer. Pinagpag niya ito at biglang brob. Itinakip sa buong mukha ni June. Aray! Ang init, tay, sigaw ni June, pero diniinan lalo ni Mang Gusting ang bimpo sa mukha niya. Mainit lang yan ngayon, sasarap din yan mamaya. Huwag kang gagalaw. Nagdilim ang paningin ni June. Dahil sa init, pinagpawisan siya at hirap huminga. Ang amoy na galing sa bimpo ay nakakasulaso. Hindi ito amoy sabon, kundi amoy kalawangki o pinatuyong dugo. Sa dilim, mas lalong luminaw ang pandinig ni June. Whoosh! Whoosh! Tunog ng basang-basahan na hinihila sa sahig. Mabigat. Tapos. Tak! Tak! Tunog ng tumutulong likido sa lababo sa ilalim ng ulunan niya. Tay! May tumutulo yata, sabi ni June sa ilalim ng bimpo, garalgal ang boses. Walang sagot. Sinubukang tanggalin ni June ang bimpo, pero nakalock ang mga kamay niya sa armrest ng upuan, diniinan ni Mang Gusting. Sabi nang wag malikot Ayaw na ayaw ni Mang Gusting ng magulo magtrabaho. Ang boses ng matanda ay hindi na magalang. Naging boses na ito ng isang baliw. Nagpumiglas si June at nagawang silipin ang paligid sa gilid ng bimpo. Nakita niya. Wala sa harap niya si Mang Gusting. Nasa likuran siya, nakataas ang labaha sa ere. At handa nang itaga ng buong lakas sa liig ni June. Pabagsak na ang labaha ni Mang Gusting sa liig ni June nang bigla itong umiwas pa kanan. Sisisisik! Hindi tumama sa liig ang labaha, pero nahati nito ang bimpo at hiniwa ang sandalan ng upuan. Lumabas ang foam sa loob nito. Putragis! Sabi nang wag kang gagalaw sigaw ni Mang Gusting. Ang mukha niya ay hindi na ang maamong lolo kanina. Para na siyang hayop na uhaw sa dugo. Hinablot ni June ang bimpo sa mukha at tumalon mula sa upuan. Pagbaba niya, naramdaman niyang may malagkit sa sapatos niya. Pagtingin niya, nasa gitna siya ng isang malaking pilawan ng dugo. Ang dugo ay umaagos mula sa ilalim ng itim na kortina sa likod. Ano? Ano to? Nanginginig na tanong ni June.
Pinalo ni Manggusting ang labaha sa palad niya at ngumiti ng malamig. Dugo yan ng pamangkin ko. Yung nagtitinda ng karne. Dinala niya ang sarili niyang laman para ibigay sa akin. Umatras si John at aksidenteng nahila ang itim na kortina. Bumagsak ito at tumambad ang nasa likod. Sa loob ng kwarto, may nakabitin na bangkay ng tao, patiwarik, nakasabit ang paa sa kawit sa kisam. Ang lieg nito ay hiwa at ang dugo ay tumutulo sa isang malaking stainless na planggana sa sahig. Tak! 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 Ganyan din ang mangyayari sa'yo, sabi ni Manggusting habang papalapit, winawasiwas ang labaha. Ang lieg mo. Yan ang magiging masterpiece ko. Tumakbo si John papunta sa pinto pero nakalock ito mula sa labas. Jake! Jake! Kinalampag ni John ang doorknob pero ayaw bumukas. Malamang ay nilock ito ni Manggusting habang ginugupitan siya kanina. Huwag ka nang mag-aksaya ng pagod, Ijo, kalmadong sabi ni Manggusting. Wala pang pumasok dito na nakalabas ng buhay. Ang laman nila napupunta sa basement ko. Ang dugo nila. Pinipinta ko. Napatingin si John sa mga litrato sa pader. Hindi pala sepia o brown ang kulay ng mga ito dahil luma. Kundi dahil pinatuyong dugot ang ginamit na pang-develop sa mga litrato. Baliw ka na. Hayop ka. Dumampot si John ng gunting sa mesa. Hindi ako baliw. Alagad ako ng sining. Biglang sumugod si Manggusting. Kahit matanda na, napakabilis kumilos ni Manggusting. Humaginit ang labaha at hiniwa ang braso ni John. Shot! Pumuslit ang dugo. Umatras si John, paikot-ikot sa barber chair. Masyadong masikip ang shop dahil sa dami ng gamit. Unti-unti siyang nakokomer ni Manggusting sa sulok. Tingnan mo, turo ni Manggusting sa salamin. May mga sulat dugo doon. Mga pangalan ng mga naging biktima niya. Saan ko isusulat ang pangalan mo? John! Dinilaan ni Manggusting ang labaha. Ang mga mata niya ay punong-puno ng kabaliwan. Nakasandal na ang likod ni John sa pader. Nasa harap niya si Manggusting, papalapit ng papalapit ang labaha. Huwag kang lalapit. Sasaksakin kita, banta ni John, nanginginig ang hawak na gunting. Heh! Lalabanan mo ako gamit ang gunting. Tumawa si Manggusting at biglang sumunggab. Hush! Shot! Muling tumama ang labaha sa balikat ni John. Napasigaw siya sa sakit pero sinubukan niyang saksakin si Manggusting. Pero mabilis na iniwasan ito ng matanda at pinilipit ang pulso ni John. Arf! Nabitawan ni John ang gunting. Tinulak ni Manggusting si John pahiga sa barber chair. Sinakal niya ito ng isang kamay habang ang isa naman ay dahan-dahang ibinababa ang labaha sa lalamunan ni John. Huwag kang malikot. Ang dugo mo ang magbibigay ng pinakamagandang kulay sa susunod kong painting. Namumuti na ang paningin ni John at hirap ng huminga. Kinapa ng kamay niya ang mesa sa likuran. Naghahanap ng kahit ano. Biglang, nahawakan niya ang isang lata ng key hairspray. Buong lakas na pinindot ni John ang spray diretso sa mata ni Manggusting. Ah! Ang mata ko. Napabitaw si Manggusting at napaatras, sapo-sapo ang mata. Winawasiwas niya ang labaha kahit walang nakikita. Bumangon si John, dumampot ng isang bote ng Old Spice, kolog, at pinalo ito ng buong lakas sa ulo ni Manggusting. Bog! Bumagsak si Manggusting sa sahig. Pero buhay pa siya. Gumagapang siya patayo, parang demonyo na ayaw mamatay. Kahit nakadapa sa sariling dugo, mahigpit pa ring hawak ni Manggusting ang labaha. Nakapikit man, kinakapa niya ang hangin. Hindi ka makakatakas. Ang boses niya ay garalgal, parang galing sa hukay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si June. Tumakbo siya sa likod ng shop. Dahil sarado ang pinto sa harap, baka may exit sa likod. Hinawi niya ang nakabiting bangkay at nakakita ng maliit na bintana sa dulo ng kwarto. May rihas ito. Tumingin si John sa paligid at nakakita ng itak, meat cleaver. Kinuha niya ito at pinaghahampas ang rehas. Tang! 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 Ijo!
Saan ka pupunta? Rinig na niya ang kaladkad ng paa ni Mang Gusting papasok sa likod. Nakadilat na ang isang mata nito, puno ng dugo ang mukha. Isang huling hampas ni June at natanggal ang isang rehas. Pilit niyang isiniksik ang katawan sa maliit na butas. Zap! Humaginit ang labaha ni Mang Gusting at nadaplisan ang binti ni June, pero nakatalo na si June palabas sa eskinita. Ininda ni June ang sakit at tumakbo ng mabilis palabas ng looban. Pagdating sa highway ng EDSA, nagsisigaw siya sa mga tao. Tulong! Tulungan niyo ko! May pumapatay ng tao. Nagkagulo ang mga tao at pinalibutan si June. Bago siya mawalan ng malay, tinuro niya ang eskinita. Doon! Kay Mang Gusting. Barberia. Agad na rumesponde ang mga barangay tanod at pulis, pinasok ang eskinita ng mabilis. Sinipa ng mga pulis ang pinto ng barberya. Blag! Pero pagpasok nila, laking gulat ng lahat. Walang tao sa loob. Ang mga dugo, ang bangkay na nakabitin, ang mga bakas ng away. Lahat wala. Ang natira lang ay ang amoy ng lumang pulbos at makapal na alikabo. Ang mga gamit ay punong-puno ng agyo, halatang dekada na itong walang gumagamit. Imposible, bulong ng pulis. Pagsilip nila sa likod ng kortina. Walang sariwang bangkay. Ang nandoon ay isang tikalansay na matagal ng tuyo. Sa tabi nito, may kinakalawang na labaha. Nagising si June sa ospital. May benda ang balikat at binti niya. Nahuli niya na ba siya? Tanong ni June sa pulis. Umiling ang pulis. Joe. Yung barberya na yon, 4 years nang sarado. Nagpakamatay ang may-ari na si Mang Gusting sa loob noon pa, matapos niyang patayin ang mga suki niya para gamitin sa ritual niya. Nanginig ang buong katawan ni June. Kung ganon, sino ang gumupit sa kanya? Napatingin si June sa mesa sa tabi ng kama niya. May nakatuping bagong puting bimpo doon at isang maliit na papel. Joe, balik ka ulit para sa ahit mo ha. Hihintayin kita. Mang Gusting di. Sumigaw si June sa takot pero walang tao sa kwarto. Sa labas ng bintana ng ospital. Sa gitna ng maraming tao sa kalsada. Natanaw niya ang isang matandang nakaputing polo barong, dahan-dahang naglalakad palayo hanggang sa maglaho.